Magandang araw po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong Kuya George TV para tumulong at magpasaya sa inyong araw. Humihingi po ako ng paumanhin sa matagal na pagtigil ng ating YouTube channel. Ngunit masaya ko pong ibinabalita sa inyo na matagumpay po ang naging resulta ng aking paghihirap sa nakaraang halalan. Ako po ay nanalo bilang pangalawang kagawad ng aming barangay. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa mga kabarangay ko po dito sa Barangay Balangkas, Valenzuela. Ito rin po ang isang dahilan kung bakit natagalan po ang ating pagbabalik. Sobrang busy po ng schedule ko sa barangay, sa dami po ng problema at mga tinutulungan. Kaya po medyo naantala po talaga yung ating pagbabalik. Ngayon po ay nagkakaroon na po ako ng ekstrang oras para po makapag-vlog, makatulong sa mga nangangailangan at makapagpasaya po ng ating mga kapatid na mayroong karamdaman. Uumpisahan po ulit natin ang pagtulong. Isasama ko na rin po ang mga tulong po na ginagawa namin sa barangay kasama ang aming kapitan, mga kagawad at mga barangay staff upang makita nyo rin po kung ano po ang buhay ng isang public officials. Hindi po madali. Ngayon po na-experience ko na po, hindi po madali maging isang public officials. Yung pong problema po na ibang tao ay pupulimahin mo na rin po ngayon. Kaya po, yun ang isang dahilan nga na kaya po natagalan yung pagbabalik po natin sa ating vlog. Ngayon po ay ating tutulungan ang ating kapatid po na si Teodora Faustino. Siya po ay may sakit ng kidney failure at kasalukuyan pong nakikipaglaban sa kanyang sakit sa pamamagitan po ng dialysis 3 times a week ang kanya pong schedule. Halika po mga kapatid, samahan niyo po ako at bisitahin po natin si Ate Teodora Faustino. Alamin po natin kung paano siya nakikipaglaban para sa kanyang pamilya at kung ano po ang mga bagay-bagay na kanya pong dinaranas ngayon. Samahan niyo po ako at pasyalan po natin siya. Hello po! Hello guys, nagbabalik po. Nandito na naman po si Kuya George TV. Umpisa na naman po tayong tumulong sa mga taong na nangangailangan ng tulong. Nandito po tayo ngayon. Pupuntahan po natin si Ate Teodora Faustino, 74 years old. Nangangailangan po siya ng tulong dahil siya po'y nagdadialysis 3 beses sa isang linggo po kung i-dialysis po siya. Bali, talaga pong nangangailangan po siya ng financial kasi alam naman po natin na pagka-dialysis hindi po pwedeng sumablay kahit isang beses lang po at delikado. Baka malason po ang kanyang dugo. Kaya ito po, samahan niyo po ako. Bibisitahin po natin siya sa kanyang bahay at kakausapin po natin kung anong lagay niya. Samahan niyo po ako. Ingat po. Ay, may tubig pala. Walang piladi. Kailan po ba mag-isa? Upo kayo. Pasok mo. Ay, congratulations. Salamat po. Upo kayo. Ito po si Ate Teodora Faustino. Isa po siyang dialysis patient. Ano nga po na-diagnose sa inyo sakit niyo po? Ano po, yung CKD, chronic kidney disease. Chronic kidney disease. Yun nag-failure na po yata. Opo, hindi na po nag-function yung kidney ko. Tinanggal po yung ano niyo po? Wala po, hindi po. Hindi tinanggal. Walang inoperahan. Wala po. Kaya dialysis lang. Pero totally talaga hindi na po nagpapansin. Hindi na po. Gano'ng katagal na po kayo nag-dialysis sa atin? For 4 years na po.
4 years. Grabe, sobrang tagal na guys. Po. Isipin nyo na lang magkano po kada isang dialysis nyo po? 1.5 po per session. 1.5 per session. Pati yung aking- Discounted na po yun. Opo, pati po yung aking injection after dialysis. Kita nyo guys, 1.5 per session. Ilang session po kayo sa isang linggo? 3 po. 3 beses po siya dinadialysis sa loob ng isang linggo. Yun nga pong balita ko. Sa 1.5, bali 4,500 po isang linggo. Opo. Yung hirap pa po na inaabot ni ate noon sa pakikipaglaban doon sa ospital. Gano'ng katagal po kayo ron, te, na Ano po nag-stay? 4 hours po per session. 4 hours per session. Bali, paano po yung proseso po na ginagawa ng hospital sa inyo? Yun nga po, ganun. Ano nila to? Kasi po ito po yung aking yung aking... Yung hose. Opo. Opo. Diyan po pinapadaan. Before po dito yan, Oo. pistula. Mm-hmm. Namatay na po itong Ugat. yung venous, Oh. yung maliit na ugat. Mm-hmm. Kaya po, nagpagawa uli yung anak ko Diyan ng po perm pinalagay. cut. Opo. Sa kabila po ba meron din po? Una po yan dito. Oo. Tapos po, sumablay dito. Dito naman po sa kabila. Mm-hmm. Pagkatapos po, nung sumablay uli dito, ito ng pistula. Mm-hmm. Tapos nagsablay din yung venous. Ito naman pong, ito na po perm cut. Almost 4 years na. Bali ate, ano po yan? Hindi na po yan tinatanggal. Tinatanggal po to Nililinis din. every dialysis ko. Papalitan po nila. Opo, kasi po may hose po yan. Oo. Tapos dito nila kino-connect yung Aparato. sa machine Opo, para po aparato. yung dugo linisin. Opo. Ang balita ko nga po, nung nakausap ko po yung asawa niyo, si Kuya Ake, yun nga po, kuminsan raw po, 3 bag po ba na tubig yung natatanggal doon sa dugo niyo? 3 liters po. Oo, 3 litro. Guys, nakita niyo yung hirap ng Kaya dialysis. po dati mataba ako. Mm. Ngayon po payat na ako. Mhm. Dahil every time magka-dialysis ako, binabatakan ako ng tubig. Ano po yun? Natutulog po kayo pagka hindi? Hindi po, kung Nakahiga ganyan. lang po. Opo, pero pwede ka pong matulog dahil 4 hours. Ang tagal din, opo. 4 hours na talagang yung dugo nyo, padadaanin sa makina. Lilinisin po, yung gano'n. Bali po, diyan po lumalabas yung dugo. Saan po bumabalik? Ano po yun? Yung tubig, natatapon. Opo. Yung dugo lang ang babalik. Saan po bumabalik? May tubo rin po na binabalikan? Opo, meron po ditong Isa yung pa? yung kinakabit nila yung tube. Opo. Opo. Yung tube na yun, papunta dun sa machine. Yung doon po dadaan yung dugo, Opo. tapos babalik po sa katawan nyo. Opo, nililinis. Napagkahirap po talaga guys ang di bali po wala tayong pera, wag lang po may sakit, di ba? Lalo yung ganitong kalagayan ni ate, dialysis. Sa loob po ng 4 na taon, nakikipaglaban po siya talaga. Opo, kaya nga po talagang gusto kong humaba ang buhay ko. Opo. Sa mga konting tulong-tulong, Opo. pampahaba ng buhay. Opo. Nabalitaan ko rin po guys na yung pong mga kabrad ko po dito sa Taugama, madalas po na naggagawa po sila ng mga event, mga fundraising para itulong kay ate. Opo, twice na po silang nagbigay ng pinansyal na tulong sa Support. akin. Opo. Yun nga po, nagpapasalamat din po ako talaga. Ang laking tulong ng Taugama P. Balangkas Chapter sa pagtulong kay ate. Hindi lang po sa kay ate, kundi din po sa eskwelahan, sa mga kabataan. Talaga po tumutulong po yung mga Taugama Balangkas Chapter po. Mabalik po tayo sa inyo ate. Sino naman po ang sumusuporta po sa mga pinansyal niyo po? Kasi kung wala po talagang pera na tumutulong sa inyo,
talaga pong hindi kakayanin yung ganyang kabigat na ano. Yung mga anak ko po, tulong-tulong po sila. Kasi naman po kami, dati, wala na kaming kakayahang maghanap buhay. Opo. Kaya po yung mga pambili ng gamot, yung ganon, yung dialysis ko, yung aking eye surgery, tsaka yung mga pangangailangan namin dito sa bahay, dadalawa na lang kami ni Daddy. Opo. Dahil po yung mga anak ko, may kanya-kanya na sila. Nakikita ko nga po kadalasan yung pong si Kuya pagka oras po ng ano nyo pagka po oras ng Dialysis. dialysis nyo, nakikita ko nga po naka-tricycle po kayo dala-dala. Opo, yun po ang service namin. Talagang na gusto ko na pong talaga kayo na mai-ere, mai-vlog po para makita po ng mga tao na yung may mga mabuting kalooban po dyan, pwede po tayong tumulong, bigay na magpaabot po ng tulong direkta po kila Ate Teodora, kay Kuya Ake. Mamaya po, ibibigay po namin sa inyo, ipa-flash namin yung GCash number nila or bank book number para in case po na may gusto pong tumulong, hindi na po dadaan sa akin, didirekta na po kay Ate Teodora po para malaking tulong po sa kanila. Guys, talagang nananawagan po ako sa may mga mabuting kalooban dyan at nakakaluwag. Ito nga pong problema po ni ate talaga, tutuusin. Bukod po sa hirap ng katawan, ang inaabot yung financial po, medyo talaga sa 2 taong pakikipaglaban po sa sakit niya. 3 beses sa isang linggo nililinis yung dugo niya, medyo hirap po talaga sa katawan. Pangalawa po sa financial, yun nga po, magkasama na lang silang 2 mag-asawa rito, wala na po yung mga anak nila, yung bahay po nila, yan, may tubig. Pagka may medyo nag-high tide, dahil sa mababa na po, napupuno ka agad ng tubig. Tumataas po. Yan po, nilalapit ko po sa inyo yung kalagayan po ni Ate Teodora. Dahil talaga pong mabigat po talaga yung kalagayan na gano'n yung gastos. Buti nga po, nakaabot na ako ng 4 na taon. Pero gusto ko pa pong humaba ang aking buhay sa mga tulong-tulong na tulong pinansyal. Kaya po ako po hindi pa man po dumarating. Ako po labis-labis na taos-pusong nagpapasalamat po sa inyong mabuting kalooban at Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng maraming biyaya, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Tama po yan. Opo. Sige po ate, pwede po kayong manawagan sa mga may mga mabubuting kalooban po, marami pong nakakapanood po sa vlog natin. Kaya marami na rin pong nakakaalam na every time po na tutulong po ako sa mga tao na nangangailangan, ayoko pong dadaan po sa akin yung mga tulong na ipapadala. Gusto ko po direkta na po na ipapadala dun sa mga taong tutulungan. Pwede po kayo manawagan ate sa kanila. Isa pong magandang at mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Ako po ay nananawagan sa inyong mga gininto ang puso na humihingi po ako o lumalapit po ako sa inyo ng tulong pinansyal. At dahil nga po ako yung nagdadialysis at may eye surgery pa ako, nagbinikluhod. Namamanikluhod. Opo, sa inyo pong tulong. At labis-labis po ako nagpapasalamat sa inyo pong tulong na ipagkakaloob sa akin. Maliit man ito. Opo, malaki man at maliit,
kapag po napagsama-sama yun ay malaki na rin po. Dahil nga po ako talagang gustong-gusto ko po na madagdagan pa ang aking buhay at humaba pa ang aking buhay dito po sa aking sitwasyon sa ngayon na ako po ay nagdadialysis. Pwede po ako mag-share Sige po, ng ate. konti. Kasi po, 1 year na po ito, last year, November 2, Opo. kahapon. Ano po, na-outbalance ako dun sa aking incline chair. Doon po, di po, tumumba akong ganun doon. Anduron yung aking oxygen na malaki. Tumumba po ako, pag ganyan. Tapos po, yung ulo ko tumama sa pader. Ang laki po ng aking bukol dito. Awa naman po ng Diyos, pina-CT scan ako ng mga anak ko. Thanks God po. At wala naman po akong naging diferensya. Salamat sa Diyos. Opo, ito naman pong ano kung to, itong aking hips, pina-x-ray din, pina-ultrasound. Thanks God. Wala rin naman po akong bali or what. Kaya po ako, at yung pong oxygen, dahil nga po yung incline chair tumumba, nakita ko na lang kung gano'n, umikot-ikot na gano'n. Tapos, doon sa ilalim, nag-i-spark siya. Mabuti na lang po, salamat sa Diyos, at hindi po tumumba sa akin yung oxygen ko. Pero po, talagang kay buti-buti po ng Panginoon, at hindi niya talaga ako pinabayaan. Pasalamat po tayo sa tuwing umaga. Gumigising po tayo na malakas at Opo. buhay pa rin po tayo. Kahit po may karamdaman, huwag po tayo mawawala ng pag-asa dahil may purpose po ang lahat ng nangyayari sa atin. Ang Panginoon po hindi natutulog. Opo, tama po yun. Ito po ay konting halaga po na ano nyo po, itulong po sa inyo na Ako, malaking dagdag nyo po sa tulong po ito sa akin. dagdag. Sa aming pamilya, salamat po. Sige Kayo na po guys. ang bahala sa akin, sa aking kondisyon ng katawan. Yun po guys, si Ate Chidora po siguro kailangan na magpahinga kaya magpapaalam na po tayo. Huwag po kayo mag-alala, bukod dito marami po tayong tutulungan na mga taong nangangailangan. Yung mga tao na talagang hindi na alam kung saan kukuha ng tulong, hugot ng tulong na pwede sa kanila. Asahan nyo po guys na maaasahan nyo po ako at ang aking buong team na tutulong sa mga nangangailangan po kagaya ni Ate Chidora. Baby na lang po ako. Si Ate Baby. Opo. Sige po guys, nagpapasalamat po ako. Bye-bye po. Maraming po. Ayan po mga kapatid, nakita niyo po yung kalagayan po ni Ate Rodora Faustino. Siya po yung natulungan natin ngayon sa muli po nating pagbabalik ngayon pong taong 2024. Umpisa na po natin yung ating pagbablog ulit, pagtulong po sa ating mga kababayan, mga nangangailangan po ng tulong. Yung mga may mabuting kalooban po na kababayan po natin na makakapanood po nitong video, ipa-flash po namin sa screen yung pong GCash number po ni Ate Rodora Faustino. Kayo na po ang bahalang magbigay ng kahit ano pong tulong na maipapabot niyo po sa kanila. Lubos po nating pasasalamatan. Isa pa nga po pala, masaya ko po, isang karangalan pong ipinapaalam ko po sa inyo. Ito po yung nakatanggap po tayo ng Certificate of Appreciation mula po sa DepEd National Capital Region po. Yung ginawa po nating mga vlog ng mga unang mga video po, ito po binigay po nila sa atin
sa Kuya George TV para po sa pagkilala po nila sa mga naiambag at naitulong po natin sa ikagaganda at ikatatatag ng magandang edukasyon po sa eskwelahan. So, yun rin po, patuloy pa rin po tayong nakikipag-coordinate po sa mga teacher, principal po para patuloy pa rin po tayo kung ano po yung kailangan ng mga kabataan. Nakakapagbigay po pa rin po tayo ng kahit papaanong tulong. Kahit po busy na po tayo ngayon sa barangay, sa dami po ng mga inaasikaso, dahil masaya ko rin pong ipinabalita sa inyo ulit na sa mga ngayon lang po nakapanood, nanalo po tayo nung nakarang eleksyon bilang kagawad, number 2 po tayo. Kaya medyo busy po sa barangay sa mga inaasikasong problema, pagtulong sa mga kabarangay ko po. Kahit pa paano po, isisingit pa rin po natin yung mga vlog natin para po makita nyo po at hindi po mawala yung ating legacy na pagtulong sa kapwa. Yun po, mga kapatid, napakahirap po talaga na ganyan dinadialysis po tayo. Mas mabuti pa po yung wala kang pera pero wala kang sakit kaysa po yung gano'n na alam nyo na 3 beses sa isang linggo kung mag-dialysis po siya. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Abangan nyo po yung mga susunod ko pong video na ilalabas para po sa inyong lahat. Maraming salamat po and God bless po.